Muling hindi nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang aktibidad sa Malacanang araw ng Miyerkules matapos sundin ang payo ng mga kanyang mga doktor na magpahinga kasunod ng kanyang pagkakaospital noong nakaraang linggo. Samantala, inilahad ng palasyo na hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin hinggil sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo dahil hindi naman daw life-threatening ang kondisyon nito. Si Creslin Catarong magbabalita. Sa Gawad Lingkod Bayani event sa Malacanang araw ng Miyerkules, si Executive Secretary Ralph Recto ang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, inaasikaso ni Pangulo Marcos ang mga dokumento at patuloy na nagtatrabaho habang sinusunod ang payo ng mga doktor na kaunting pahinga lang matapos siyang isailalim sa medical observation dahil sa diverticulitis. Dagdag ni Recto, wala umanong dapat ikabahala sa kalusugan ng Pangulo at maayos ang lagay nito habang nagpapagaling. Konting pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo nang I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na patuloy ang paggaling ng Pangulo mula sa diverticulitis. Dagdag pa niya, maaari mo nang kumatawan sa Pangulo sa ilang engagement ang Executive Secretary at iba pang miyembro ng gabinete na nagsisilbing kanyang alter ego habang inuuna ng Pangulo ang ganap na paggaling. Samantala, sa Palace briefing sa araw ng Miyerkules, inihayag ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin hinggil sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulo Marcos Jr. dahil hindi naman daw life-threatening ang kondisyon nito. Binigyang diin niya na karaniwang naglalabas lamang ng medical bulletin kapag may seryoso o critical na karamdaman. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Tiniyak ng Malacanang na hindi life-threatening ang kalagayan ng kalusugan ni Marcos Jr. sa kabila ng mga kumakalat na ulat mula sa umano'y hindi pinangalan ng source tungkol sa kanyang kondisyon. Sabi ni Castro, tanging ang Pangulo o ang mismong doktor nito ang maaring magbigay ng opisyal na pahayag hinggil sa kalusugan ng punong ehekutibo. Hindi umano maaring magbigay ng opinyon ang pamahalaan batay sa mga impormasyong nagmumula sa hindi pinangalan ng source, kahit pa ito ay sinasabing doktor mula sa isang pribadong ospital. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Tiniyak ng palasyo na patuloy nitong ipapaabot sa publiko ang mahalagang impormasyon kaugnay sa kalusugan ng Pangulo kung kinakailangan at hiniling ang pag-iwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong ulat na maaari magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Muli namang siniguro ni Castro na patuloy na bumubuti ang kalusugan ng Pangulo at patuloy pa rin itong nakikilahok sa mga pribadong pagpupulong at mahalagang usapin ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.